So unang-una, buksan natin itong glove box niya. Glove box. So may dalawang clip dito sa ilalim. So kailangan i-angat yung pataas. Isa. Dalawa. Okay. So ito yun may parang clip dito. So tatanggalin natin. Clip. Okay. Clip. Isa yung filter. Yung sa ilalim, may tatlong screw. Size 8mm yan. Tatlo, tapos dalawang connector. Tanggalin natin yan para makuha natin yung blower. Pindutin nyo yan. Tanggal na yan. Kailan mapindot nyo yan bago matigas, medyo matigas talaga eh. Yan. Ito yung pinaka-clip nya. May clip din sa gilid eh. Yan. Tanggalin natin ito isa. 8mm to eh. Ayan. 8mm. Tanggalin natin. Lalayan natin, babagsak na yan eh. Tapos ito yung tornilyo natin para di mawala. Mura lang sa Lazada yan, magnet. So ayan yung resistor block. Isa lang kasi ako kaya medyo challenging, pero kaya. Sukatin din natin. Ang matagal naman talaga yung pag-setup eh. Pag once na ma-setup na yan, okay na yan. Titingnan natin yung ito. Medyo dulo tayo. Tansyado na yun eh. Dulo na yan. Medyo dulo. Okay, luin natin. Medyo adjust pa tayo dulo. Medyo matagal lang, tagal-tagalan nyo lang. Kaso nakakangalay lang eh, kaya medyo pahinga lang. Pero kung dalawang tao to mas mabilis. So far, one man team, so tsaga-tsaga lang tayo. Pero matatapos yan. Huwag nyo lang tuloy-tuloy kasi siyempre may capacity rin yung tubig sa loob. Once na may tubig na dyan, na bumubuga yan, at least papano sa dulo, lumalabas ang ano dyan eh, lumalabas mga jelly. Pero kung regular kayong naglilinis every 2 years o
based on my experience, 4 years nga pwedeng linisin yung high ace. 4 years nga talagang nalinis, pero na-maintain ko pa rin eh. Refill muna tayo ng tubig. Naubusan tayo, matuyuan. Yun oh. May ano na yan, may effect. Linis na oh. Kahit pa paano. Halos isang timbay na ubos. Yung pinapakita ko, baka buka na lang yan. Pero tinamag, sa dulo tayo. Kailangan na pag yung pinakadulo nun, ang baba, sa gitna, taas, para sigurado. Pag kayo makakatansya, ano, iikot-ikot ko. Iikot-ikot ko yan para matansya ko kung saan yung pinakaulo. Pinakatulo. So yung evaporator na yan, halos 8x8 lang yan eh. Maliit lang yan. Or 10x10 inches. So, patuyuin lang natin yan, tapos condenser na. Bigyan na natin ito, baka may kapag. Yun! Ang palambot. Kailangan tumunog. Balikan natin to. Swak. So kung ilan ng tornilyong kinuha, yun din ang tornilyong ibabalik. Minsan kasi nakakaligtaan natin yung iba. Okay, ano lang. So may tornilyo naman yan. Okay, sa gilid. So kailangan may tunog yung clip. Ayun. Lahat may tunog. Dati mga bintana. So, tingnan natin kung may blower. Malakas ang blower. Ang blower niya, oh. 2 3 malamig na ah. Grabe. Sobrang lamig. Pabarilin natin yan. So ang setup ko lagi ganyan lang. 10, 11, pinakamalaki yung 12 kasi pag humihirit na tayo tapos naka full blast pa tong thermostat na to, napupersa yung compressor. Kaya dapat na-setup daw hanggang ano lang 10 to 12. Pag gabi na, kailangan nasa 10 nga lang yan eh. May blower malakas pa. So number 2 ang blower, 11 o'clock. So 18 na agad siya oh. Hindi pa masyado oh, 18, hindi pa siya masyadong malamig.
Pag malamig ang humidity sa loob, aabot na ng nakita nyo? 11, ang layo pa. Ang layo niya pa. So ganyan, pag nalinis yung sasakyan nyo, ganyan ang lamig niyan. Huwag lang ipapalinis nyo na mayroon na kayo nararamdaman na sira. Pag tinuto ko yan, papasok siya ng 0 degrees. Tingnan mo ha. Negative 3. Nakata mo yun? Negative na siya. So siya, pero pag nagtanghaling tapat, number 12 nyo. Pwede naman 12 eh. Lalo lalamig yan. Negative na agad layo pa. Nagpapasalamat ako sa inyo. Sana nakapull kayo ng konting kaalaman. Ilalagay ko po sa description sa baba yung link at yung mga item na ginamit sa paglilinis. Sana po huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much. Ciao for now.